Ano po ang inyong nagiging reaksyon kapag may bata na ipinanganak na may disability? Ganon din po ba ang inyong reaksyon kapag nakakakita kayo ng isang bata na very healthy? Namimilog din ba ang inyong mga mata sa paghanga? Nakukitan kayo, natutuwa kayo, pinapangko nyo agad, kinukongratulate nyo ang magulang, at ang Diyos sa inyong pinapupurihan, blessing, swerte mo naman. Ganon din ba kapag ang bata o tao ay may kapansanan? And do we really mean it when we tell, blessing yan? Lalo na para sa mga magulang, baka naman pampalubag loob lang. Kamakailan ay nagmisa ako sa patay, sa bahay. Kung bakit ba naman dito, kapitan, pinamabayaan ng mga aso na pumupo sa daan. Sa lahat yata ng nasasakupan ng Kwasay Parish na ito, ganon. Daming bomba. Tayo ng aso. Dapat tayo ng aso mo, pulot mo. E di nagmisa ako. Katapos kong magmisa, punta na ako sa sakyan. Nakaw! Nakatapak. Hindi ako. Listo na ako. Yung kakilala kong naghatid sa akin. Pero pagkatapos niya makatapak, alam niyo sabi niya, pati ng mga nakakita rin sa kanya, ay, swerte, magkakapera. Sabi ko, kung ganun pala, daming tae dyan, no? Tapakan mo lahat nang masyado kang yumaman. Di ba? Nung ako'y papaalis na, sinigawan ako nung nakatapak ng pupo ng aso. Pader, pagpag muna tayo. Sabi ko, pagpag mo yung taing natapakan mo. Swerte ka siya. Pampalubag loob lang. Baka naman ganyan tayo kapag ang isang tao ay may disability. Blessing yan. Baka naman pampalubag loob lang. Mga kapatid, wag sana sapagkat sila ay blessing. Tulad mo, tulad ko, blessing talaga. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo kung papaano itrato ni Kristo ang ating mga kapwang may disability. Ang sabi dito ay, inilayo muna niya sa karamihan. Bakit? Matagal ng utal. Baka kapag biglang nakarinig, manibago, mataranta, pagtawanan ng karamihan. At hinawakan niya. Pwede naman niyang pagalingin kahit sa pamamagitan ng salita lang. Pero yung paghawak na yon, pagbibigay niya yun ng importansya. Napakalayo nito sa mga tao na pinagtatawanan ang kapansanan ng sino man. Kung hindi man, hindi pa rin tayo very good. Kung hindi man pagtawanan, okay, hindi pinagtatawanan. Pero nakikita mo ba sila bilang biyaya din tulad mo, tulad ko, tulad ng karamihan? Kasi kung hindi mo lang sila pinagtatawanan, pero hindi mo naman tinitingnan bilang blessing din tulad mo, tulad ko, tulad ng karamihan, ang ginagawa nating paggalang at pagbibigay ng halaga ay kulang na kulang. Scripture has said, sabi ng Bible, we are created in the image and likeness of God. We are knit together in our mother's womb. We are fearfully and wonderfully made. Tayo! Hindi po pwedeng sabihin ng isang taong walang kapansanan, sa akin lang applicable yan. I am created in the image and likeness of God. Hindi ikaw kasi, hindi pwede yan. Sapagkat wala namang sinasabi ang Bible na ganyan. Ang sinasabi sa Biblia ay applicable sa lahat ng tao. In fact, mas magsasalita pa ang Bible tungkol sa pabor na dapat ay binibigay natin sa lubhang nangangailangan. 1 Corinthians chapter 12, ang sabi ni St. Paul, tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. At kung papaanong hindi pwedeng sabihin ng kamay sa paa, hindi ka kailangan. Hindi po pwedeng sabihin ng sino man, hindi kita kailangan sa kanyang kapwa. Kailangan tayo ng mga taong may kapansanan. Kailangan din natin ng mga taong may kapansanan. Dahil lahat tayo bahagi ng isang katawan. At ang sabi pa ni St. Paul, those parts of the body that seem weaker are all the more necessary. Mas kailangan sila. Mas dapat nilang maramdamang kailangan sila kahit mahina sila. And those parts of the body that we consider with less honor should be surrounded with greater honor. Bakit ba ang Panginoon na nagkatawang tao para sa lahat, mas kasama lagi ang mahihirap, mas kasama lagi ang mga may kapansanan, mga may sakit, maging mga makasalanan? Bakit? Di ba dapat para siya sa lahat? Yes, para siya sa lahat. Pero sila ang pinakamas nangangailangan ng kanyang pagmamahal. Dapat, ganun din ang maging attitude natin. Hindi sapat na hindi natin sila pinagtatawanan o pinagkakatuwaan. We should do more than that. Let us give them more importance and greater honor.
May reports sa ibang bansa, 90% of women na nagpa-check up bago ang kanilang pagluluwal, na nakadiscover na ang kanilang anak ay may Down syndrome, 90% of these women resorted to abortion. Oh, anong reaction natin? Grabe naman! Sama naman! Nung klaseng nanay yan! Ay, ganyan tayo eh. Hindi ko sinasabi na hindi grabe ang kanilang ginawa. Pero sana makita natin yung part natin. Father, anong part ko? Kung ang lipunan natin, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ay talagang nagpapahalaga genuinely sa mga may kapansanan, pati na sa mga pamilya nila, lalo na sa kanilang mga magulang. Kung ang mga medical needs nila ay murang-mura lang, o kaya ay libre na lang, kung ang lahat ng paaralan ay mag-cater sa needs nila, sa special needs nila, na ang kawawang mga magulang ay hindi na maghahanap pa sa may sped, na ang kawawang mga magulang ay hindi nagagasta ng malaki, kaya malaki ang ginagasta, kakaunti ang nag-cater sa mga needs nila, kaya nakapagtataas ng halaga. Kung ang lahat talaga ay magkakaroon ng pag-asanay kung papaano pangalagaan, turuan ang mga kapatid nating may kapansanan, kung sa lahat ng lugar na puntahan nila, in place, matic, hindi na kinakailangang i-require, hindi na kinakailangang ipaalala, hindi na kinakailangang i-request ang needs nila. Nandun na. Do you think yung 90% of women na yon, isipin nilang ilaglag pa rin ang anak nila? Kaya nila nilaglag yun. Again, hindi ko pinagtatanggol. Pero pwede kasing ang iniisip nila, kawawa naman yung anak ko. Hindi siya tanggap ng mga tao. At kawawa rin ako. Wala akong suporta pag ganito ang anak ko. So you see, how does it affect our mentality? Yun ngang mga nagbubuntis eh. Anong wish ninyo? Anong prayer ninyo? Lord, okay lang. Boy, girl, okay lang kahit ano. Basta normal. Oh, di ba parang ang sinasabi mo, ano yun, pag hindi normal, hindi na biyaya, hindi ka na matutuwa? Come on. Ang sabi ng ating Panginoon sa John 9 verse 3, tungkol sa bulag na pinagaling niya, nabulag siya, hindi dahil nagkasala siya o ang mga magulang niya, kundi upang ang kaluwalhatian ng Diyos ay makita sa buhay niya. Pwede mong alisin yung bulag, palitan mo ng pipi, palitan mo ng bingi, palitan mo ng pilay, palitan mo ng may Down syndrome. May Down syndrome siya, hindi dahil makasalanan siya o ang mga magulang niya ay Down syndrome siya, upang ang kabutihan, kadakilaan ng Diyos ay makita sa pamamagitan niya. So you see, lahat tayo normal sa tingin ng Diyos. Lahat tayo may purpose. Yun ang purpose ultimately ng lahat. Ang makita sa ating buhay, ang kadakilaan ng Diyos. Ang dahil sa atin ay purihin ng tao ang Diyos. Ang dahil sa atin magpasalamat sa Diyos ang tao. And for all you know, mas maraming mga kapatid tayong may kapansanan ang ipinagpapasalamat ng kanilang pamilya kesa sa mga walang kapansanan. O di ba, kaya nga tayo may dialogue, laki-laki ng katawan mo, lakas-lakas mo, ayaw mo magtrabaho. Paano yung ibang may mga kapansanang nagtatrabaho? Sige nga, and please, don't get me wrong ha, hindi ko minamalit ang depression. Pero di ba, pwede mo rin sabihin sa kanila, wala kang kapansanan, yung problema mo masyadong, well, sorry, hindi ko minamalit ang depression na, pero tingnan mo naman yung may kapansanan na masayang namumuhay, yung nakikita ang purpose niya, yung kinakount ang blessings niya. May nagpa-bless sa akin, 2 anak niya eh. Nung bine-blessan ko na yung anak niya naka-wheelchair, sabi sa akin ng nanay, Father, wag yan, ito ang i-bless mo. Yung malikot, siya po ang stressful sa akin eh. Kita yun? Kamakailan ay nalungkot ako sa eksena sa sorry, nasabi ko pa. Yung isang player na gusto ko pa naman siya. Although lahat naman nagkakamali. Siguro, naging emotional lang siya. Na-map niya, naasar niya yung coach, yung kabilang team. Tinuro niya yung mata niya, nakatapat sa kanya yung camera, alam niya nakatapat sa kanya. Tinuro niya yung mata niya para i-map yung kapansanan ng coach ng kabilang team. Mas nalungkot ako sa reaksyon ng tao eh. Kasi dinig na dinig mo yung tawanan eh. Ha? Nagtawanan talaga kayo? Anong klaseng bansa ito? O hindi nga ba't may quote na ganon? Makikita mo yung class, makikita mo yung honor ng isang bansa kung paano natin tratuhin ang mga walang-wala, kasama na ang mga may kapansanan.
Ganun tayong klaseng bansa. Kaya hindi nakapagtataka yung circus natin ngayon sa politics, di ba? Hindi nakapagtataka yan. Ganun tayo eh. Hindi natin itaas ang antas ng ating karangalan. Naman. So nagtama na. Buti yung coach, alam mo yun, nakita mo, alam ko nasaktan siya, pero relax lang. Hindi niya ni-rally behind him yung mga netizens na i-condemn yung player. Hindi. Nag-okay na nga sila. Alam ko, nagkasundo na sila. Sa eksena ngayon, sa eksena lang naman yun, without judging each of them. Sa eksena lamang na yun. Kanino mas nakita yung kadakilaan ng Diyos? Sa mga walang kapansanan na tumawa o sa may kapansanang inasar pero naging mas makatao siya? Kaya nga, talagang para sa akin ang pagkakaroon ng kapansanan ay hindi naman kakulangan eh. Pwede bang magkulang ang Diyos? Sige nga, pwede bang magkamali ang Diyos? Hindi. Ano mang kakulangan yan, may ilalagay ang Diyos na katangian yan kung saan mas mag-e-excel yan. Na yung pag-e-excel niya hindi kakayanin ng sinumang walang kapansanan. Manapa hindi kakulangan, kaibahan ng kakayanan. Kaya hindi disability, different ability. Lahat tayo gifted. Lahat tayo, sabi ni San Pablo, pinainom ng isang espiritu. Ang Espiritu Santong nagkakalob ng mga talento. Iba't ibang lalagyan lang tayo. Pero pare-pareho tayong may tubig, biyaya ng Espiritu. Ibang-ibang hugis ng lalagyan lang tayo. Unless makita natin yon. Kung hindi natin makikita yon, ang mga kapatid nating may kapansanan ay hindi mamumuhay ng normal. Hindi dahil sila ay hindi normal, kundi dahil tayo ay hindi normal. Mabubuhay silang hindi normal, hindi dahil sila ay may kapansanan, kundi dahil tayo na wala sanang kapansanan, ang may kapansanan sa puso at isipan. Tayo ang may kakulangan sa puso at isipan, maging sa ating pananampalataya, sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung mahal talaga natin siya, kumpletohin natin, mahalin natin ng ating kapwa. Pero kulang pa rin yan, sapagkat ang sasabihin sa atin ng Panginoon, sa James 1 verse 2, ang tunay na pananampalataya ay nagmamahal sa kapwa-tao at hindi nagtatangi ng tao. Lahat ng tao minamahal ng isang tunay na Kristiyano at sumasampalataya kay Kristo. Mga kapatid, kung lahat lang tayo magiging ganito, kung lahat lang tayo magiging ganyan, ang kapansanan ay hindi magiging kapansanan. Ang kapansanan ay parang magiging normal na lang. At gusto ng Panginoon, ganyan. Saan ba tayo nagkaiba? Sa kakayanan lang. Doon lang tayo nagkaiba. At ang sabi ng Panginoon sa mayroong mas kakayanan, to him or to her, to whom much is given, much is also required. Sa sino mang mas pinagkalooban ng kakayanan, mas malaki ang sa iyo ay inaasahan upang suportahan mo ang mayroong kakapusan sa kakayanan. Di ba ganun ang katawan? Ang hindi ma-perform na task ng kaliwang kamay, ipe-perform ng kanang kamay. Ang hindi kayang i-perform na task ng isang kidney, ipe-perform ng isang kidney. Magtutulong-tulong yan. Ganun dapat tayo bilang simbahan.